bisitang banyaga na nagbigay ng oras, panahon at pinagtuunan yung effort ng lahat ng pamunuan ng Don Bosco Youth Center, Vocational School. Sabay-sabay natin palakpakan Dr. Suresh Kumar. So, Agesta family, thank you very much. Sa ating mga kaparian, dito sa Don Bosco, palakpakan natin ang of course, talagang nakakatuwa naman si Father Recession na dito sa atin ngayong araw na ito. Tulad ng mga dalaga sa nangka, nandito rin ang kasing ganda niyong Vice Mayor. Ito po, I, for one, is a witness. The good heart of Mr. Enrique Razon, o mas nila namin on how do we call him in a colloquial manner, relaxed manner. Mas kinikilala namin siyang si Igia. Talaga po, mabuti ang kanyang puso. Siya po ay mapansin ninyo, pagsiyasat ninyo, isa sa 10, it's either 1, 2, 3, na pinakamayaman sa buong Pilipinas. By the billions, not peso, but dollars. But, why did I mention that? Alam nyo, saan lumago ang ICTSI o even Mr. Ricky Razon? Ano saan? Sa Tondo. He was trained, the same training na nakuha ninyo. Skills. Hindi naman na ituturo kung paano patakbuhin ng beer o wala kang abilidad. Diyan siya, sa Puerto, kung tawagin namin. Diyan siya nag-training sa kanyang ama. At alam na halos buong buhay niya ay lumaki sa Tondo. Halos araw-araw nasa pier siya. At ang ICTSI started in Manila, in Tondo, Manila. Now it's all over the world. So just imagine what you can do with the skills na nakuha ninyo dahil sa kabutihan loob ng Don Bosco. Now, let me tell you a story. Only few knows this. Si Tawad Galang. Yung anak niyan, kaklase ko, si Michael. Tawag namin sa kanila dito, mga batang Don Bosco. Kami yung batang Moriones. Dahil pa kami. Noong graduate na kami, sa sino ba taga-Tondo High School dito? Mga batang Tondo. Ayan. Yun. Nung graduate na kami ng high school, sigurado nang hindi ako makakapag-kolehiyo. Tiyak ko yun. Hindi ako makakapag-kolehiyo. Ang pangarap ko, maging kapitan ng barko. That's my dream. Kaya noong dekada 80, dalawa lang naman ang pagpipilian mo. Sa babae, pumunta ka ng Japan,
yayaman ka. Sa lalaki, pumunta ka na Saudi o magsiman ka. Aangat na ang buwan. Kaya makikita mo rito sa Don Bosco o doon sa Oriones, hanggang na natunan, may mga bahay may angkla sa labas. Kasi siman sila. In fact, isa sa mga batang Don Bosco, si Jomel Andrada, kasi rin ako, nagdyan na yan sa Quezon. I think kapitan na siya ng barko ngayon. Otherwise, si Francisco Garado, yan naman, sa Bliss. No? Ito mga binabanggit kong mga kabataan na kaklase ko, mga batang Don Bosco yan, mga taga-Rindi yan. Tinatayo namin, lalata kami ng basketball dyan sa kapila. So, telling a story, hindi na ako makakapag-relate ito. Hindi ko na makakamit yung pangarap ko. Did you know, at one point in my life, I tried to enter in the same school that you finish your skills today. Nagbalak akong pumasok sa Don Bosco Vocational. Alam niyo ang kurso ng araw? Dalawa lang, automotive at electrical. Dahil gusto ko maggawa ng muffler. Pero hindi parang kainayin. Kasi ng araw, tiyak at malaki ang tsansa na kapag graduate ka rito sa Don Bosco training, makakaya ka ng halos. That's how it is. Tama yung sinabi ni Father kanina. Kung hindi ako mag-aaral, nandun ako sa kanto. Ay, ano ulam? But I anchor on my dream. Instead, yung mga kaklase ko, binanggit ko mga kapitan na o chief engineer na sa barko, sila nakapag-enroll na pag-graduate namin ng 92. June, nag-aaral na sila sa PMI. So maraming nawa yung sa kaklase ko, si Enrico Torrijos. Dito na yun. So what I did, pag-graduate ko ng April hanggang Setyembre ng 1992, lahat ng kinikita ko sa sidecar, pagsa-sidecar, biyayat kami ng nanay ko. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Lahat ng naipon ko, ini-enroll ko ng Oktubre sa PMI, Philippine Maritime Institute sa Santa Cruz. O mas madaling malaman, Pamantasang malapit sa ilog. Kasi kami ng ilog yun. But God intervened. So you'll never know. You'll never know. 1993, January, na-discover ako mga pag-artista. Sino ba mag-aakala? Bangiling, lipaging, pwede mag-artista. And the rest is history. Why am I telling you this? Yes, gusto natin yung proper education. Why not? Kaya lamang, sa hirap ng buhay natin at ng ating magulang, minsan, napupunta tayo sa pader. Ang harapan natin ay pader. So, a normal person, or any John, Doris, and Mary, will look at it as a stopping point. But sa totoo lamang, all you have to do is gumawa ng magdanan para makapunta ka sa kabilang dako ng pader. So, you should not let challenges stop
stop you in achieving your goals and dreams. You must continue to pursue. In this case, you are masuswerte kayo. Meron tayong ganitong institusyon, training center, wherein we were given opportunity to hone, to excel in our skills, and to be part of our economic growth as economic drivers or participants. Thanks to ICTSI sa kabutihan ng puso nila. Sana magasa sila ng ulang nang dumami pa sila. Kaya mga bata, mga kabataan, o mas tawagin ko kayo, Batang Don Bosco. Tawag kasi talaga nun, Batang Don Bosco yun. Batang Leones yan. Batang Parot. Alam mo naman ang araw sa Tondo, teritoryo, di ba? Kaya pag dito tumayo kami, ang dawag sa amin tayo. But you can call yourself and be proud of yourself of being Batang Don Bosco. Dahil dyan, nabigyan kayo ng pagkakataon. Magkaroon ng pagkakataon muli na makapagkanang buhay at may kabuyod ang inyong mga sarili. Thanks for the government. TESDA as our partner. Palampakan natin ang TESDA. Hindi lang kayo pang lugar, pang-international pa kayo. Today is the day. So muli, I'm proud of you. I'm proud of you because you valued your time. Pinahalaga ninyo yung oras ninyo. Instead na tumambay sa kanto at tanungin ang nanay nyo. Binabuti yung tumumo sa institusyon na ito and equip yourself so that you can confront the challenges of our lives, economically speaking. Yun, this is the first step by getting tools and equipment to better yourself. Kaya, pag kayo susuko, matchampan rin sa nakikita ko sa mga pagmumukha nyo ngayon, marami rin mag-discover ng mga artista sa inyo. Charot! God has so many ways. But, sabi ng iba, may dasal naman ako ng dasal. Itong si Jesus, hindi naman dinidinig yung panalangin ko. Dasal ako ng dasal. Itong si Mama Mary, hindi ako pinakinggan. Oy, hindi lang kayo tao sa mundo. Busy si Jesus, ha? So what I mean is that, kidding aside, yes, you must continue to believe that there is God. You must continue to believe blessings will come. But, as human beings, kailangan natin kumilos sa sarili natin. Hindi naman po pwede, inaasa na lang natin. Ano sabi? Kung bata tayo, mga tanto Brian, ano sinasabi teacher na? Nasa Diyos ang awa. Exactly. Kung yung mga nagsisigasi, nagpupursige, dalangin pa rin ang dalangin sa Diyos. Ikaw, dalangin ka ng dalangin ang puhunan mo at wala kang pagsisigasi. Chances are, I'm not still, it's dead end. But chances are, mas naman na yung masigasig na nagpupursige na takot pa sa Diyos at naniniwala pa sa Diyos. You all know, since my first term, at itong bagong term ito, as you can see, I always tell everyone, after everything is said and done, sa dulo, ano sinasabi ko? Manila, God first. Why? Simply because I, for one,
And maybe many, or maybe all of you here, believe that there is more higher being, or more powerful than us. Because after we did whatever we can do, or what we should be doing, we are going to die. Do your best, and let God do the rest. So that's why I always tell the people, we must, immaterial, ano man ang paniwa, you must believe that there is higher being. I, as a Catholic, I believe in Jesus. I believe in Mama Mary. I believe in Satan. While I respect others, their beliefs. But one common thing about us as human beings, not only as leaders, we must continue to believe that there is higher being. Yun, mahalaga. Pag may takot sa Diyos, kahit pa paano, hindi man tayo magiging santo. At least nasa purgatorio aabutin natin, malapit-lapit na. Kaya ngayon, I congratulate each and every one. I congratulate the institution pursuing excellence in their field of undertaking. Now we caught the attention of the Asia Pacific. And I think you're going to get the attention of others like ICTSI and TESDA to help the institution so that the next sets of youth today, like you, will have a better chances, mind you, better chances to be successful in their chosen field of undertaking. So muli, kami ni Vice Mayor Chi Atienza at ang inyong lingkod ay nakikisa at itinatapos namin ngayon na kayo ay mga taga-Tondo, mga aral at may kakayanan at naniniwala ko magiging matagumpay kayong lahat. And I wish that God will continue to guide and keep you safe by the time na kayo'y pumalawig na, naglayag na sa inyong mga tutunguin. Today, on behalf of the City of Manila, the City Council and its people, congratulate each and every one. At nawa, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! Thank you. Maraming salamat, Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Bumaroso. And now, let's hear a message from our Manila City Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Angelica Lei G. Atienza. Let's give her a round of applause, please. Magandang umaga. Kamusta po kayo? Pero bago po ako mag-umpisa, gusto ko na nabatiin ang ating gumawa ng rason at gumawa ng paraan para maging mangyari ngayong umaga para sa inyong lahat. Magpasalamat tayo kay Dr. Suresh Kumar Taneja. Thank you very much, sir, for making this possible. And of course, for the lives, the betterment of the lives of the kids, mga binata at mga dalaga na dito sa tama po po. Sa Direktor po ng TESDA Manila, maraming salamat for giving them the opportunity to thrive. Sa kasama po natin dito sa Don Bosco, na talaga naman nagbigay ng oportunidad para sa inyong lahat na makapag-aral. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. At hindi ko, ang Representative Executive Director mula sa ICTSI Foundation. Palakpakan po natin. Nakakatuwa dahil mataas ang social responsibility ng ICTSI na siya naman talagang gumagawa ng paraan para makatulong sa inyong lahat. Pero bakit talaga ang lahat gusto ko sabihin sa inyo? Social na kayo. Matapos na ang ilong ninyo. Dahil na-credit na ang Don Bosco at dahil gumagana na ang gobyerno dito sa Manila na alam nyo naman, mahal na mahal kayo.
dati, matuto, gumawa o buo ng muffler. Diba? Meron ako yung kwento sa inyo. Hindi man natupad ang kanyang pangarap, pero nung siya ay tumatakbo bilang konsehal ng Maynila, ako po ang partner niya dito sa Tondo para i-represent ang aking ama na tumatakbo noong mga panahon ng yun bilang alkalde ng Maynila. Ang sinabi niya sa akin, balang araw, magiging alkalde ako at balang araw magiging isang magaling na alkalde ako. Kaya alam ko na nangyari ang kanyang pangarap. Kaya palapakan po natin ang ating alkalde, si Jorge Escobar. Na aking masasabi ko, totoo naman, pabes na mayor siya na dito sa Manila. But nevertheless, tinitignan ko kayong lahat. At alam nyo, kakayanin ninyo. Unang-una, dahil kayo ay mga batang Tondo. At pangalawa, dahil alam ko na pupursige kayo para maabot ang inyong mga pangarap. Ang desisyon nyo na pumasok dito sa Don Bosco at kunin ang kurso ito na po ang susi para mataas ang antas ng pamumuhay ng inyong mga pamilya. Kaya huwag na huwag pong bitawan ang inyong pangarap dahil ang ating alkalde ng pursige, may pamamahal sa kanyang puso, at may pananampalataya sa Panginoon. Maaabot na rin ang inyong mga pangarap. Hindi ko nahahabaan ang aking nais sabihin, pero gusto ko lang sabihin sa inyo, naniniwala ako sa tadhana. Kayo ba naniniwala sa tadhana? Dahil nung ako ay lumalaki, ang sinabi ko sa Panginoon, bahala na siya sa buhay ko. Gawin ko ang susi ng aking buhay sa Panginoon. At dahil doon sa lahat ng pinasukan kong mga pintuan, ang sinabi ko, para sa Kanya ang lahat ng gagawin ko. At ngayon narito ako sa inyong harapan bilang inyong busy alkalde. Kaya alam ko kung ginawa po niya sa amin ni Yorme, gagawin din niya sa buhay ninyo. Kaya tuloy-tuloy lang ang pangarap, ibigay niyo ang buhay niyo sa Panginoon, and make a difference because naniniwala po kami na mahalaga ang buhay ninyo. At narito lang ang aming administrasyon para suportahan kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat, Honorable Vice Mayor Angelica Lechi Atienza. And now we will have a photo opportunity with our Mayor and Vice Mayor. And afterwards, we will have also a reenactment, a photo opportunity with the APAC flag, and we now request all the Leadership Partners of the Bosco Tondo to be here on stage to have a photo opportunity with our Mayor, Vice Mayor, and also with our guests and visitors. Please come on stage na po. We request all the Leadership Partners po. Nakuha ko. Ay, okay ma'am. Sorry ma'am.